Sorry na po ito yung video na basta nangyari. So, ang unknown dito is yung F1 tsaka yung theta. So, dito si F1, dito si theta. So, ang ginawa ko dito, kulay pink yung components natin, tapos green yung resultant para mas madaling tingnan. Tapos, ang given sa atin sa resultant ay 1,000 kilonewtons, which is equal lang sa 1,000 newtons. Okay? So, gagamitin natin yung formula na yung ganito. Yung resultant is equal to components, pero unahin natin siya in terms of x. Okay? Nga pala, may nakalagay dyan kanina dito na x na may apostrophe. Huwag mong pansinin yan. Wala yan. Basta ganyan. Para hindi ka maguluhan. Okay? So, summation of x tayo. So, may 1,000 newtons tayo. Ano yung angle? 30 degrees. So, gagamitin natin si cosine. Kasi pa horizontal siya. Tapos nakabase sa x. So, cosine 30 degrees. Yan yung resultant. Ngayon, lalagyan natin yung components. So, dito, lagyan natin si 450 cosine 45 degrees. Kasi, ito yon, ito yung degree nya. Tapos, plus 200. Lalagyan pa ba natin ng cosine? Hindi na, kasi rectang, ano na yan x-axis. So, goods na yan as 200. Kung gusto mo, lagyan mo ng cosine 0. I think, magiging 1 lang din yan. Ayan, 1 lang. So, huwag mo nang pansinin yan. Basta plus 200. Ngayon, plus yung F1 natin. So, ako, ang gagawin ko dyan, hindi ko na muna ilalagay yung kanyang angle. Lagay ko na muna siya as F1 X. Okay, pero kung magkakaroon siya ng angle, it would be something like this. F1 X. Gagawin natin F1 cosine. Ngayon, ano yung angle na nandito? Hindi ba yung, imagine mo to kapag kinonsider natin itong buong angle na yan, pagpaplasin natin yung 30 tsaka yung theta. So, pwede natin i-write yan as theta, 30 plus theta, pero naisulat ko na yan. So, yan, ganun din yan. Okay? Pero for the sake of simplicity, ito na yung susulat natin for now. Okay? Para hindi siya magulong tingnan. Kasi hanapin lang natin yung x component itong F1 tsaka yung y component niya. Ito muna. Okay? Mamaya natin gagawin ito. Paghanapin na natin yung angle. So, ayan na. Shift solve natin yan. Wait lang. Hindi ko pa nilagay yung newtons dito. Hindi. Ayan. So, shift solve natin. 1,000 cosine 30 is equal sa si Brandon. Ay. Okay, 450 times cosine 45 plus 200 plus x yung unknown natin. Shift solve natin, makukuha natin si 347. F1x is equal to 347.827. Okay. Napansin ko na 3 decimals talaga ginagamit ni Sir Bog, so yan ang gagamitin natin. Ayun, gamitin natin si ganito ulit para sa y component na. So, summation of forces at y, resultant, tsaka components. So, remember, ito yung x-axis natin. Yung resultant natin is nasa baba na ng x-axis. So, gagamitin natin is negative y. Negative na yung value nito, rather. So, negative 1,000. Gagamitin natin ay sine 30 is equal sa ito, may pataas tayo, so positive 450 sine 45 yung angle nya. Ngayon yung 200 papansinin pa ba natin? Hindi na, kasi wala yung y component, kasi rekta na siya sa x. So, kasi ang angle na is 0, di ba? So, kapag nilagay natin sine 0, magiging 0 yan. Anything multiplied by 0 is still 0. So, hindi na natin papansinin yan. Okay? Ngayon, ito, F1 natin is pababa. So, negative siya. Negative F1, gamitin na natin as y component. Hindi na muna natin ilalagay yung angle. Okay lang yan. Sige, sulat ko na rin dito. F1, sine naman, sine theta plus 30. Yan. So, shift solve uli natin.
1,000 sine 30 is equal sa 450 sine 45 minus x. Shift solve. Ayan. F1y natin is 818.198 kilonewtons. So, hindi pa yan yung sagot natin. Hanapin natin yung kasi components pa lang yan eh ng F1. Nakaganto pa lang yan. Ayan. Kumbaga ito yung F1x natin, ito yung F1y. Yan pala yung compute natin. Ito yung kailangan natin. So, gamitin natin yung Pythagorean theorem na ang Pythagorean na ba? Basta yan. Yung gantong formula. Okay? So, may value na tayo ng F1x. So, sulat ko lang dito. 347.827 squared plus yung F1y natin, which is 818.198 squared. Okay? Solve natin. So, 347.827 squared plus 818.198 squared ay and 889.062 newtons. So, ayun na yung sagot natin for F1. And ngayon, pwede nating balikan tong solve natin kanina, pero imbes na F1x ang ilalagay na natin as ganito para kasi may value na tayo ng F1, di ba? Ito, may value na tayo F1. Ang magiging unknown na lang natin is yung theta. So, pwede natin gamitin yan to shift solve na lang kung tamad ka. So, resultant component. So, sulat ko lang ulit. 1,000 cosine 30 is equal sa 450 cosine 45 plus 200 plus yung F1x natin. So, ito. Yung F1 natin, isabi natin ito. So, sulat ko lang. 889.062. Ngayon, ano yung gagamitin? Angle. Cosine theta plus 30. Kasi nga, ito 30, tsaka yung theta. Pag pinag-add mo, magiging isang buong angle yan dito. Which is yung ginagamit ng F1. So, lagay ko lang dito ay cosine theta plus 30. So, pwede natin i-shift solve dyan. No. Cosine 30 is equal sa 450 cosine 45 walang parenthesis plus 200 plus 889.062 cosine x plus 30. Okay, so pag mag-shift solve, always remember yung x natin, set mo siya as 0 kapag angle yung unknown. Okay? So, lalabas din ay takes time and angle natin is 36.969 degrees. So, bakit nga ba ginawa kong 0 yung pag-shift solve na? So, try natin. Lagyan natin ng malaking number. Ayan. Iba yung lalabas dyan eh. Magiging nasa thousands. Ayan o. Which is, tama pa rin yan. Pero, it's, ano siya, parang pinaikot mo siya ng maraming beses. So, basically, basta gawin mo na lang 0 para hindi magulo yung shift solve. 0 dapat lagi para hindi lumayo yung sagot. Okay? Basta hindi ko na-explain ko bakit ganun. Ayan. So, may sagot na tayo sa angle. Kung sa tingin mo niloloko pa rin kita, pwede natin gamitin yung nandito sa Fy. So, resultant, component, negative 1,000 sine 30 is equal sa 450 sine 45 minus ito gagamitin natin. So, F1, which is ito. So, 889.062 sine theta plus 30. Shift solve natin, sige.
Sin x plus 30. Shift solve. Ayan, sabi ni calculator, yung angle natin is 36.969 degrees. So, ayan. So, what if ayaw ni Sir Bogs na mag-shift solve ka? Mano-mano ka daw. Gusto niya niyang pahirapin. So, ang gagawin naman natin ay gagamit tayo ng mga trigonometric identities, which is hindi naman masyadong mahirap. Basta itong mamahalaga. So, tangent theta is equal to sin theta. Ay, wait. Tama. Sin theta over cosine. Yes. So, sin theta over cosine theta. Okay. So, magagamit natin yan. So, manahin muna natin. Ilagay natin yung may sin theta, which is ito. So, F1 sin theta. Ayan. So, ulit ka na. F1 sin theta plus 30 degrees is equal sa, may value na tayo nito, di ba? Yung sin is y, ito. F1y, ito yun, di ba? F1y, ito. So, sulat ko lang ito. 818.198 all over F1 cosine theta plus 30 degrees all over, ang equal nito ay ito, 347.827. So, as we can see, pwede natin i-cancel out si F1 dito kasi meron F1 sa numerator at denominator. Okay, so ngayon, kung mapapansin to, magkamukha ito tsaka ito. Meaning to say, pwede natin pag-isahin yan. Gagawin natin tangent theta plus 30. Same lang naman ang angle yan eh. So, pwede mo siyang pagsamahin into this. So, sulat ko lang ulit ito. Okay. So, ayan. Ulitin ko lang ha. Bakit natin sinulat yung sign is nasa taas? Kasi, kailangan natin gamitin itong trigonometric identity na yan. Okay. So, meron tayong ganyan. Ngayon, gusto nating tanggalin si tangent dito. Ililipat natin sa kabila. Paano natin gagawin yan? Gagamit tayo ng arctangent. So, arctangent lang nitong buong lahat ng nandito sa kabilang side. So, 818.198 all over 347.827. And, pwede pa tayong i-simplify pa. Lipat natin ito dun sa kabila. So, tangent is equal to arctangent ng 818.198 all over 347.827 minus 30 kasi ito positive, ililipat sa kabila, minus 30. So, ilagay natin sa calculator kung totoo ba pinagsasabi nito ni Ralph. So, arctangent 818.198 over 347.827 minus 30. Ayan. Charan! So, angle talaga natin is 36.969 degrees. So, yeah. If medyo magulo or mabilis, let me know. Ulitin ko para sa'yo. Okay lang. Okay, good luck.